po natin ngayon ay RCEP sa Bagong Pilipinas. Sige nga po, sabihin natin. RCEP sa Bagong Pilipinas. Okay po. Muli po ako muna magpapakilala. Ako po si Kiko, ang inyong tour guide. Ayan po. Nice meeting you all po. Taga saan po ulit ang ating mga participants? So, malayo pa po ang ating pinanggalingan. So, ito pang content po natin ngayon ay, ayan po, say hi! Hi! Okay, so ilang oras po ang ating binahe mula Alaminos? 5. Medyo haba-haba pala. So, gamitin po natin ang gawin yan, have your nararamdaman ng mga pananakit, sumakit ng inyong ulo, sumakit ng inyong rewa, pati tuhod, baka nagiging sex bomb na po kayo. Biro lang po, kung may mga nararamdaman po kayong masakit, ay inyong i-approach lamang po ako at gagawin at maitatawag po natin yan para teacher ko na ako na pero kung meron po kayong mga sakit sa bulsa, wala na po magagawa dyan. Okay po, isa pa pong paalala, ay mamaya, yan po ay pwede po tayong mag-picture-picture, pero bawal po tayong mga magsisitas ng mga ating kapupunang halaman. Yan, lalo na po mga platito, platita natin, yung mga inyong mga ay magpulot pa ng mga yan, say hi! Hi! Pero alawa-alawa. Tayak ni? Okay po. So, bibigyan ko po tayo all about Philippine Wise Research Institute. Ito yung mga breeder seats. Okay. It's a government corporate entity under the Department of Sir, bakit tumata pa? created Usually sir, ito kasi yung experiment ng for of tinitignan nyo sa mga assigned by our fertilizer. former Meron President nilalagyan ng overdose. Marcos Sr. So usually pag And sasangit na-amend po siya noong November 5, 1985. kasi malambot. Breeders was created and amended to help develop high-yielding varieties and technologies so that farmers would produce sufficient rice for... Yes, tama po. Ang una po ay bata. Yes, Isabela. Okay, maganda na. Ano yung sa kanyo? Ano yung best na natin? Okay, Dos Banos. Maganda. Ano yung parang Negros. at the same time yung At po, ang ating mga private station ay Batak, Isabela, Los Baños. pero first time lang ba ginawa yan? O meron yung previous dati sir meron. Pero na dati parang ina-advocate sa So, ang Philippine Wise Institute Oo, kasi maraming area na wala siyang ano. Opo, kayo magka-advocate pinapabayaan na lang. may kabubuan Tayo ito ulit. sa last area. Nakakatakulan. Opo. So kung yung raton ay mapakinabang, hindi maganda kasi makakaani ka pa, makakaani ka. Ay 110.7 Dito sa may BCS ay pinapractice. So, kasi Sa banda na the production ay 2.95 hectares and sa pang-research yung iba pinapabayaan lang. let's Pag namunga na sa kaya kung mapapansin yung mga nakakulong na green, yun po yung mga pump na dapat. So it's really to really pump water. Kami nakasakay. So So yung ito mga pong kain natin malaya po sa dalawang oras. Okay lang po ba sa inyo? ayun po yung nakaano na green. Ay yung may So ang pangalawa po natin destination, ang Futurized Farm. So ang Futurized Farm ay makikita po natin dito ang mga iba't ibang uri, makabagong teknolohiya na angkop sa pagpapalayaman. dapat iba isang parang pwede dito mga leader in effect, no? At kung may oras, Meron ba kayong technology ganun, no? ito Para po dito mga hybrid na pwede din sa mga research experimental po ng kung hybrid, sir, ay parang hinayang kami ng hybrid ang oo, kasi parang yung hybrid is maalam po natin hindi niya nabibigay yung talagang
maximum potential niya kung medyo adverse yung environment. Meron pa tayo na-develop na parang meron po mag-inbred, hindi hybrid. Pero pwede mo pa rin naman itanim na yung hybrid sa inbred, ay sa raised. Kaya lang yung sinasabi ko nga, instead na bigyan ka ng napakataas na anisan ay dinalim mo sa tubig. Hindi mo makakita yun. Ito naman po yung experiment ng mga biofertilizer. Titignan nyo lang mga Ginawa natin. kapatuan. So yan po yung mga ngayon po sir, di ba yung sa natin? Pero ito kasi sir, more of experiment siya. Like overdose. Kumbaga, binibigyan talaga ng research. Nakapalood Kasi doon sa demo na natin, demonstration mga na rekomendasyon sa pagpapagana ng pested, pati sa ang mga naman po ay ang rice business o rice business innovative business. Ito po ang ating mga hybrid. Paano nyo po paano natin malalaman na ito ay hybrid? Matangkad. Pag binasa nyo po yung pangalan niya, ano po yung nakalagay? May H, tsaka ano po yung kanyang local name? May mestizo. Yan. Pag mestizo, yan po ay hybrid. Dito po sa ating hybrid varietal trial, meron po tayong 13 varieties. Among these 13, sa 13 po, 5 po rito yung nililintin na hybrid. Gayon din po, yung mga hybrid po na maintain natin, hindi po tayo nag-spray ng pang insekto tsaka po pang sakit. Ayan. Yun po, mayroon po tayong iba't ibang characteristics po ng ating mga hybrid. Mapansin nyo po dyan, sa tangkad pa lang po, mapag-differentiate nyo na sa haba ng flag leaf, tsaka po sa dami ng binotil. Ayan. So, sa 13 po, 5 po yung mini-maintain natin at meron po tayong mga partners from natin ng sa mga private parties. Sila po ang kasama dito ng mga pest management na ako nutrient management. Andyan po yung mga representative po ng mga private companies. Lemado talaga eh. Lemado. Pangalan pa lang. Lemado na. Ito ang mas ano, Meron din po sila Atam. sa ating toll gate para po mas marami po kayo makuha ng price galing po sa maganda yung yield niya. company. 12.3 Forward tayo, ayan. compared doon sa iba. Mano nga kabanda ita 12.3 tons? Forward po tayo. 120. Dito po sa station po namin, meron po kaming tagline. Ang makinaryang pansaka, laking tipid at ginhawa. So ayun, babanggitin ko po siya mamaya. Sabay-sabay po natin banggitin pagkatapos po ng aming po pagpapaliwanag po. Ano. So ako po si Mac at nais ko po ipakilala ang kumakasama. Nandito po si Engineer Miko and si Kuya Edward and saka si Kuya Jason po. Ano. So, ipapakilala ko po ang ating pong machine. Ito po ang riding type paddy seeder. Ang riding type paddy seeder po ay ginagamit po for wet seeding lang po. Ano po? So, meron po siyang 6.5 horsepower na engine, gasoline. Then, meron po siyang 1.1 horsepower po, ay 1.1 liter per hectare po. Ano? So, ayun pa, demo na nga Kuya Idrong. Is 2 to 2.5 hectares per day. Bali 8 hours po yun. Galing. So, yan po ano. Street Meron light po ba? siya 8 po na hill. 8 po na rows. Yan po ano. Kaya lang po kasi medyo basa po yung naging preparation dahil naging maulan po nitong mga nakakarang araw. Mas maganda po sana kung medyo tuyo po yung ating pong paglalagpre po ano. At nag-overlap po. Pagka medyo basa po, talagang masasayang po yung ating pong seeds. Then, ang isang bali ka po, sa bela. Pwede po
may 12 holes po, na 20 po yung kilogram per hectare. Nakadagsin Then na. pagka open po lahat, is 60 kilogram per hectare naman po yung magiging seeding rate. Then, ang field capacity po natin is 2 to 2.5 hectares per day po. Ano? Iba na. Mas maganda yan. Oh, mabalim niya. Then, ang price po niya ay nagre-range po ng 10 Iba, to may 12 state po. Ano? distribution na may. Mas maganda yan guys. Alam po ba, familiar na po sa atin lahat to. Ay, ko ti mineral ay ko ti pa. Mineral 6 Best pre-germinated din po yung ginagawa. Ah, kwa. PVC pipe mabalin. Ay, PVC pa yung takol. Wen, di 8. Size 8. Wen ha. Yun lang naman po. Kunin na May yun. tanong po ba tayo? Talagan magkano sir? May mga tanong. Sige po. Laok. May green saka ano? 20 kilograms per hectare. Pintas si Daran naman. Balik ka puro rin. Maganda yung drum seeder. Strip din eh. Mas maganda na yung kasasabot ng tao. Parang mano-mano din. Ay, paddy seeder yun ang nagtanim eh. Mga palay. I-edit nyo na lang po. I-edit nyo na lang po sa Lightroom. Hindi po habang wala pa po ang ating do. Mayroon din tayong automatic sensors at fish feeder. Gamit ang automatic sensor na solar powered, natutukoy nito ang kondisyon ng palay at napapakain din ang mga isda sa fish pond. It's a bird! It's a plane! No, it's agri-drone. Tama ang narinig nyo, may panghimbagaw. Again, another reminder po sa ating mga bisita. Reminder po na lahat po ng mga dumarating na mga participants, we encourage everyone na umupo po sa kantang gitna at harapan. Bakit po? Mamaya-maya po, pagka lumakas po ang ulan, huwag na